Isang puting hagdan ang bumaba mula sa kalangitan, at doon naglalakad si Adira, suot ang kanyang pangarap na puting trahe de boda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at tuwa, habang ang mga mata niya ay nakatitig lamang kay Leo, ang lalaking nangakong magiging kasama niya habang buhay. Naroon silang lahat, ang pamilya at mga kaibigan, saksi sa kanilang pagmamahalan sa isang hardin na napuno ng sariwang bulaklak at halimuyak ng kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Leo nang makita siya, at ang ngiting iyon ang nagpakalma sa bawat tibok ng puso ni Adira. Mahal kita, Adira, bulong niya nang magkalapit sila, bago marahan itong hinalikan sa noo. Ang halik na iyon ay sumelyo sa kanilang sumpaan, isang simula ng buhay na puno ng pag-asa. Lumipas ang mga taon, ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matibay, at higit pa itong pinasaya ng pagdating ng 5 munting anghel sa kanilang buhay. 5 magkakapatid, bawat isa ay may sariling ningning, si Elias na pinakamatanda at mapanuri, si Luna na mahilig magbasa at mapayapa, si Mateo na malikot at palaging gumagawa ng kalokohan, si Sofia na mahinhin at malambing, at si Gabriel na pinakabunso at mapaglaro. Ang kanilang malaking bahay ay napuno ng tawanan, ingay at pagmamahalan. Si Adira, mula sa pagiging sikat na fashion designer, ay mas pinili ang pagiging ina, habang si Leo naman ay patuloy na lumalago sa kanyang imperyo ng negosyo, ang Falcon Group. Isang hapon, habang naghahanda si Adira ng merienda para sa mga bata, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Naglalaro ang magkakapatid habang si Leo ay nakaupo sa sahig, tinuturuan si Elias ng chess. Ang tanawing iyon ay nagpuno sa puso ni Adira ng kasiyahan. Iyon ang pangarap niya, ang kanyang perpektong pamilya. Mama! Tito Saria, sigaw ni Mateo, tumatakbo papalapit kay Adira. Napalingon si Adira sa pintuan at nakita ang kanyang kakambal, si Saria. Magkatulad sila ng mukha, kapwa may mahabang buhok, matangkad, at may parehong marka sa braso. Ngunit ang mga mata ni Saria ay palaging may kakaibang kislap, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Adira. Saria, butit nakapasyal ka, bati ni Adira, niyakap ang kapatid. Ngunit ang yakap ni Saria ay tila mailamig at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang mga pamangkin ko, sagot ni Saria, pilit nang umingiti. Nilapitan niya ang mga bata at kinamusta ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Leo, na abala sa pakikipaglaro sa mga bata. Napansin ni Adira ang titig na iyon at may bahagyang kirot sa dibdib niya. Hindi niya pinansin, marahil ay pagod lang si Saria. Sa hapunan, kinamusta ni Saria ang kanilang trabaho. Adira, hindi mo na bababalikan ang designing. Sayang ang talent mo, sabi ni Saria, na tila nagmamalasakit, ngunit may bahid ng panunukso. Mas gusto ko munang mag-focus sa mga bata, sagot ni Adira, nginisyan si Leo. Pero, hindi ba, Leo, malaking tulong din kung may sariling career si Adira, tanong ni Saria kay Leo, na tila hinahamon ang lalaki. Ang importante ay kung saan siya masaya, Saria, sagot ni Leo, hawak ang kamay ni Adira sa ilalim ng mesa. Tiningnan ni Leo si Saria na may kakaibang ekspresyon, tila may nababasa siyang hindi maganda. Kinabukasan, isang simpleng piknik ang pinlano ni Adira para sa pamilya sa kanilang bakuran. Habang nagkakasiyahan sila, tumawag si Leo para sa isang biglaang meeting. Kailangan kong umalis, mahal. Babalik agad ako, paalam niya kay Adira. Wala pang kalahating oras ang nakakaraan nang biglang lumiyab ang isang bahagi ng bahay. Sigawan. Usok. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kabahayan. Nagulantang si Adira. Ang mga bata, sigaw niya, kumaripas ng takbo papasok sa nasusunog na bahay. Nasa likod niya si Saria, na may kakaibang ngiti sa labi bago ito biglang nawala sa paningin niya. Nang dumating ang bumbero, ang bahay ay abo na. Hindi nakita ang 5 bata. Wala. Para silang bula na naglaho. Gumuho ang mundo ni Adira. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak ko? Sigaw niya, nagpupumiglas sa mga humahawak sa kanya. Dumating si Leo, ang mukha ay putlang-putla. Lumapit siya kay Adira, ngunit imbes na yakapin ito, nakita ni Adira ang pagdududa sa mga mata nito. Adira, may mga nakakita sa iyo na kasama mo raw ang mga bata bago nangyari ang sunog, sabi ng isang pulis, habang si Saria ay nakatayo sa likod, tumitingin kay Adira na mailuha sa mga mata. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nakaligtas sa paningin ni Adira. Anong sinasabi mo? Hindi.
Hindi ko sila iniwan, sigaw ni Adira, halos himatain sa galit at sakit. Nasaan sila, Adira? Tanong ni Leo, ang boses ay malamig, walang emosyon. Saan mo sila dinala? Nagulantang si Adira. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tingin ni Leo sa kanya. Para bang siya ang may kasalanan. Leo, anong sinasabi mo? Bakit mo ako pinaghihinalaan? Hindi umimik si Leo. Kinuha niya ang cellphone niya, may kinakausap sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Adira na may mga matang puno ng pagdududa at pagkalito. Adira, sabi ni Leo, ang boses ay tila yelo, kailangan mong umalis muna. Kailangan nating bigyan ng espasyo ang isa't isa para makapag-isip. Tiningnan niya si Adira na may panlalamig sa mga mata, na para bang hindi niya ito kilala. Kailangan mong lumayo muna sa bahay na ito. Kailangan nating lumamig ang mga ulo. Ang bawat salita ni Leo ay parang punyal na tumusok sa puso ni Adira. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao, ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, ngayon ay pinapaalis siya. Tinalikuran siya ni Leo, iniwan si Adira na nakatayo mag-isa sa gitna ng abo at kawalan, pakiramdam niya ay nilamon na siya ng dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ang yumakap kay Sarya, habang nakatayo siya sa labas ng nasunog na mansyon, ang mga mata ay nakatitig sa naglalagablab na abo. Hindi ito pagkalungkot o pagkabigla ang nakikita sa kanyang mukha, kundi isang lihim ng ngiti na halos hindi makita sa dilim. Ang ingay ng sirena ng bombero at ambulansya ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang lahat ay ayon sa plano. Ganoon ba? Talagang nakakagulat, sabi niya sa kanyang sarili, habang nakikita niya si Adira na halos mawalan ng malay sa sakit at Leo na nakatulala. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya, ngunit hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng pananabik. Matagal na niyang pinangarap ang sandaling ito. Ang sandali kung saan si Adira ay mawawalan ng lahat. Kinabukasan, habang nasa ospital si Adira at patuloy na naghahanap ng sagot, abala naman si Sarya sa paglilinis ng kanyang bakas. Alam niya ang bawat sulok ng mansyon at bawat routine ng pamilya. Hindi mahirap para sa kanya ang magplano. Ang pagsabog ay isang aksidente na inayos niyang mangyari at ang paglaho ng mga bata ay kanyang isinagawa ng maingat. Sir Leo, pasensya na po, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng simpatya at pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito. Si Adira, sobrang nalulungkot. Alam kong mahal niya ang mga bata. Ngunit sa kanyang loob, nagdiriwang siya. Ang kanyang boses ay malumanay, nagpapahiwatig ng pagmamalasakit, ngunit sa bawat salita ay may tinik ng pagdududa na inihasik niya. Pinuntahan niya si Leo sa opisina nito. Ang isiswi ay mukhang pagod at gulong-gulo. Leo, okay ka lang ba? Tanong niya, lumapit at hinawakan ang braso nito. Pinilit niyang maging malumanay ang kanyang mga galaw, tila nagmamalasakit na kapatid. Tumango lang si Leo, nakatitig sa malayo. Hindi ko maintindihan, Sarya. Paano nangyari ito? Bakit? Hindi ko rin alam, Leo, sagot ni Sarya, pilit na pinipigilan ang ngiti sa kanyang labi. Napansin ko lang nitong mga nakaraang araw, parang may iba kay Adira. Palaging lutang at minsan ay parang may tinatago. Lihim niyang idinugtong ang mga salitang iyon, tinitingnan ang reaksyon ni Leo. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki, senyales na ang kanyang mga salita ay tumatalab. Habang nagkukwento si Sarya, nagbalik sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Noon pa man, palagi na si Adira ang napapansin. Sa paaralan, si Adira ang matalino. Sa bahay, si Adira ang masunurin. Lahat ng papuri ay napupunta kay Adira. Siya, si Sarya, ay palaging nasa likod, isang anino. Naalala niya ang isang kaarawan nila noong bata pa sila. Binigyan siya ng isang simpleng manika, habang si Adira ay nakatanggap ng isang magarbong dollhouse. Para sa iyo ito, mahal ko, dahil ikaw ang aming munting prinsesa, sabi ng kanilang ina kay Adira, habang siya ay halos hindi napansin. Ang galit at inggit ay unti-unting lumaki sa kanyang puso, isang damdaming naging lason. Adira! 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 Ang pangalan na iyon ang palaging naririnig niya. Ngayon, oras na para baliktarin ang sitwasyon. Maaasahan mo ako, Leo, sabi ni Sarya, tinapik ang balikat ng lalaki. Nandito ako para sa iyo. Sa kanyang loob, nagpaplano na siya ng susunod na hakbang.
Ang mga peking ebidensya ay nakahanda na. Ang mga testigo ay bayaran na. Ang kanyang mga koneksyon sa media ay aayusin na para masira ang imahe ni Adira. Umalis siya sa opisina ni Leo na may ngiti sa labi. Nagpunta siya sa isang coffee shop at doon naghihintay ang isang lalaki, nakatakip ang mukha ng sombrero. Umupo si Saria sa tapat nito. Handa na ang lahat, boss, bulong niya sa lalaki, na may kakaibang kinang sa mga mata. Ang unang bahagi ay tapos na. Nagsisimula na silang maghinala kay Adira. Tumango ang lalaki. Magaling. Siguraduhin mong walang matitirang bakas. At tandaan mo, Saria, hindi ka lang dapat basta-basta. Kailangan mong maging higit pa sa kakambal ni Adira. Napakunot ang noo ni Saria. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi ko nahahayaan na maging anino ako. Ngayon, ako na ang bida. Ngunit nang umalis ang lalaki, isang kaba ang naramdaman niya. Sino ba talaga ang boss na ito? At bakit pakiramdam niya ay isa lang din siyang piyesa sa mas malaking laro? Umuwi si Saria sa kanyang apartment. Kinuha niya ang isang nakatagong kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob ay may mga lumang litrato. Isang litrato kung saan nakangiti si Adira sa harap, habang siya ay nasa likod, malabo at halos hindi makita. Kinuha niya ang litratong iyon, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mukha ni Adira, bago niya ito dahan-dahang pinunit sa gitna. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit. Ngayon, wala na si Adira. Ngayon, ako na ang makikinang, bulong niya, habang ang kapirasong litrato ni Adira ay nahulog sa sahig. Ngunit sa ilalim ng ngiti niya, may bahid ng takot. Ang takot na baka, sa huli, hindi pa rin siya maging sapat. Ang malamig na kape sa mesa ni Leo ay nanatiling hindi nagagalaw. Nakatitig siya sa screen ng kanyang computer, ngunit ang mga numero at graphs ay hindi niya nakikita. Ang nasa isip niya ay ang naglalagablab na bahay, ang usok, at ang walang tigil na paghahanap sa kanyang 5 anak. 4 na araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya, at bawat minuto ay tila 1,000 taon ng pagdurusa. Ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Falcon Tower ay naging kulungan ng kanyang kalungkutan at pagkalito. Sir Leo, may tawag po mula sa pulisya, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Mabilis niyang sinagot ang tawag. May balita na ba kayo sa mga bata? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa na agad namatay. Wala pa po, sir. Pero may bagong impormasyon po kami tungkol sa sunog. May mga nakakita raw po kay Imet Adira na may kausap sa labas ng bahay bago mangyari ang insidente at tila may iniaabot siyang kung ano, sabi ng pulis. May mga statement din po kami mula sa ilang kapitbahay na nagsasabing nakita nilang si Imet Adira ang huling kasama ng mga bata sa loob ng bahay bago ang pagsabog. Kumunot ang noo ni Leo. Ano? Hindi. Hindi iyon totoo. Si Adira, hindi niya magagawa iyon. Ngunit sa kanyang loob, may isang maliit na tinig na bumubulong, isang tinig na naghahasik ng pagdududa. Bakit nga ba si Adira ang tanging nakaligtas ng walang galos? Bakit tila kalmado siya noong una, bago siya tuluyang gumuho? Matindi ang pagmamahal niya kay Adira. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay sariwa pa sa kanyang isip, ang unang halik, ang kanilang kasal, ang pagdating ng kanilang mga anak. Ngunit ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak ay mas matindi. Hindi niya kayang tanggapin na wala na sila. At ang mga impormasyong natatanggap niya ay tila nagtuturo kay Adira. Isang email ang dumating sa kanyang inbox. Walang pangalan ng sender. Binuksan niya ito. Isang video clip. Ang video ay malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na makikita si Adira na may kausap na isang lalaki sa labas ng bahay, ilang minuto bago ang sunog. May iniaabot si Adira sa lalaki. Hindi niya makita kung ano iyon, ngunit ang eksena ay nagdulot ng matinding pagkalito sa kanya. Sino ang lalaking iyon? At bakit hindi sinabi ni Adira sa kanya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinara niya ang laptop. Kailangan niyang makausap si Adira. Kailangan niyang marinig ang paliwanag nito. Nagpunta siya sa silid kung saan nananatili si Adira sa ospital. Nakita niya itong nakahiga, payat at maputla, ang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Sa isang banda, gusto niya itong yakapin, damayan. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas. Adira, tawag niya, ang boses ay malamig, walang emosyon. Napabangon si Adira.
Liu, mahal, butit dumating ka. May balita na ba sa mga bata? Ikaw ang dapat kong tanungin, Adira, sabi ni Liu, lumapit sa kama. May kausap ka bang lalaki bago ang sunog? At ano ang ibinigay mo sa kanya? Biglang namutla si Adira. Ano? Wala. Wala akong kausap na lalaki. Huwag kang magsinungaling sa akin, Adira, sabi ni Liu, ang boses ay tumataas. May video ako. At may mga nakakita sa iyo. Nasaan ang mga anak natin, Adira? Bakit mo sila itinago? O mas masahol pa, bakit mo sila sinaktan? Liu! Paano mo nasasabi iyan? Sigaw ni Adira, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ako. Sasaktan ko ang mga anak ko. Mas mahal ko sila kaysa sa buhay ko. Bakit mo ako pinaghihinalaan? Dahil ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa iyo, sigaw ni Liu, hindi na niya napigilan ang galit. Ang mga pulis, ang mga testigo, ang video. Ano ang gusto mong isipin ko, Adira? Na isa kang inosenteng biktima? O isa kang isang salarin? Napakagatlabi si Adira, hindi makapagsalita. Ang sakit sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabigo at pagtataksil. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Saria, may dalang bulaklak. Liu! Adira! Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, tila nagulat. Wala. Nag-uusap lang kami, sagot ni Liu, lumayo kay Adira. Adira, okay ka lang ba? Ang putla mo, sabi ni Saria, lumapit kay Adira at hinawakan ang kamay nito. Ngunit sa paghawak na iyon, tila may inilagay si Saria sa palad ni Adira. Isang maliit na papel na nakatiklop. Liu, alam kong mahirap ito para sa iyo, sabi ni Saria, tumingin kay Liu na may pag-aalala. Pero kailangan nating maging matatag. At Adira, sana ay maging matatag ka rin. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan, pero kailangan nating harapin ang lahat. Tiningnan niya si Adira na may kakaibang tingin na tila may ipinapahiwatig. Nang umalis si Saria, binuksan ni Adira ang papel. Isang drawing ng isa sa kanilang mga anak, si Mateo, na may nakasulat sa likod, Mama, huwag kang mag-alala. Okay lang kami. Mahal ka namin. Nanginginig ang mga kamay ni Adira. Sino ang nagbigay nito? Si Saria ba? At bakit? Liu, tignan mo ito, sabi ni Adira, inabot ang drawing kay Liu. Kinuha ni Liu ang drawing. Tiningnan niya ito. Saan mo nakuha ito? Si Saria, inabot niya sa akin, sagot ni Adira. Kumunot ang noo ni Liu. Si Saria, bakit niya ibibigay ito sa iyo? At bakit may drawing si Mateo sa likod? Nasaan si Mateo, Adira? Nasaan ang mga anak natin? Ang mga salita ni Saria ay bumalik sa isip ni Liu, palaging lutang at minsan ay parang may tinatago. Ang drawing na ito ay tila nagpapatunay sa mga sinabi ni Saria. Ang pagdududa ay lumalim. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo Ben, isang matandang negosyante na palaging nagbibigay sa kanya ng payo. Liu, sa mundong ito, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng pinagkakatiwalaan mo ay tapat. Maging maingat ka sa mga taong masyadong malapit sa iyo, dahil minsan, sila ang may kakayahang sumaksak sa likod mo. Tiningnan ni Liu ang drawing. Ang mga mata ni Mateo ay nakangiti, ngunit sa likod ng ngiti ay tila mailungkot. Naramdaman ni Liu ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak. Nasaan sila? At bakit tila si Adira ang tanging may alam? Bumalik si Liu sa kanyang opisina. Habang naglilinis ang kanyang cleaner, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang mesa. Isang maliit na laruan. Ang paboritong laruan ni Luna, ang kanyang munting elepante. Kinuha niya ito. Paano napunta ito dito? Hindi niya matandaan na dinala niya ito sa opisina. Ang laruan ay tila may bahid ng usok, ngunit hindi ito nasunog. Tiningnan niya ang laruan, at sa likod ng kanyang isip, isang nakakagulat na ideya ang unti-unting nabuo. Adirati. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang laruan na ito ay tila isang senyales. Isang senyales na si Adira ay may kinalaman sa lahat ng ito. Isang senyales na gusto niyang pahirapan si Liu sa pamamagitan ng pagtatago sa kanilang mga anak. Ang bawat paghinga ni Adira ay mabigat, tila ba ang hangin mismo ay puno ng pighati.
Nakaupo siya sa isang lumang silya sa isang maliit na apartment sa Tondo, malayo sa dating buhay niya sa Marangyang mansyon. Ang bawat dingding ay tila nakikipag-usap sa kanya, binubulungan siya ng mga akusasyon at pagdududa. Walang balita sa mga anak niya, at ang pagtataksil ni Leo ay bumabaon sa puso niya. Sana'y mamatay na lang ako, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa kisam. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, at ang kanyang mga mata ay halos walang luha, dahil naubos na ito sa kakaiyak. Ang mga headlines ng dyaryo na nakakalat sa sahig ay nagpapakita ng kanyang mukha, na may nakasulat na isuspect sa paglaho ng mga anak, o asawa ng sangkot sa sunog. Pakiramdam niya ay isa siyang halimaw na hinuhusgahan ng buong mundo. Isang katok ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumukas ang pinto at iniluwa si Aling Nena, ang kanyang matandang kapitbahay noong bata pa siya. Si Aling Nena, na may mahinhinang ngiti at mga matang puno ng pagmamahal, ay ang tanging taong tila naniniwala pa rin sa kanya. Dala nito ang isang mangkok ng mainit na sopas. Adira, anak, kumain ka na, sabi ni Aling Nena, inilapag ang mangkok sa mesa. Alam kong mahirap pero kailangan mong lumaban. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo kayang gawin ang mga sinasabi nila. Niyakap ni Adira si Aling Nena, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang puso. Salamat po, Aling Nena. Salamat po at naniniwala kayo sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Kilala kita. Alam ko ang puso mo, sagot ni Aling Nena, hinaplos ang likod ni Adira. Pero kailangan mong maging matalino. May masamang hangin akong nararamdaman. Pero sino po, Aling Nena? Wala akong maintindihan. Bakit ako? Bakit ang mga anak ko? Tanong ni Adira, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating ang katotohanan. At kapag dumating iyon, kailangan mong maging handa, sabi ni Aling Nena. Bago umalis, tumingin si Aling Nena kay Adira na may kakaibang ekspresyon. Maging maingat ka, Adira. Laging may anino sa dilim. Kinabukasan, kahit nahihirapan, sinubukan ni Adira na mag-isip. Kung hindi siya ang may kasalanan, sino? At bakit? Naalala niya ang biglaang pagdating ni Sarya, ang kakaibang ngiti nito, at ang pagdududa sa mga mata ni Leo pagkatapos ng usapan nila. Si Sarya, bulong niya. Hindi. Hindi niya kayang isipin na ang sarili niyang kakambal ay gagawa ng ganoong klaseng bagay. Pero bakit pakiramdam niya ay may kakaiba sa mga kilos nito? Lumabas si Adira ng apartment para bumili ng makakain. Habang naglalakad sa mataong palengke, napansin niya ang isang anino na sumusunod sa kanya. Hindi niya sigurado kung guni-guni lang niya iyon o sadyang may sumusunod sa kanya. Nagpabilis siya ng lakad at ang anino ay sumunod. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya ligtas. Nang makabalik siya sa apartment, sinubukan niyang mag-isip ng malinaw. Mayroon nga bang naninira sa kanya? Kung gayon, kailangan niyang alamin kung sino. Isang gabi, habang nag-iisa si Adira, nakatanggap siya ng isang tawag. Hindi kilalang numero. Nag-aalinlangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Hello, sabi ni Adira, ang boses ay nanginginig. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Adira, si Sarya ito. Nagulat si Adira. Sarya? Bakit ka tumawag? Akala ko ayaw mo na akong kausapin. Gusto lang kitang kamustahin, kapatid, sabi ni Sarya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong kakaibang pagdidiin sa bawat salita. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero kailangan mong magpakatatag. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng inaakala mong kakampi mo ay ganoon. Napansin ni Adira ang bahagyang pagtawa ni Sarya sa dulo ng pangungusap. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila may mensahe ang mga salita ni Sarya? Anong ibig mong sabihin, Sarya? Tanong ni Adira, ang kanyang puso ay bumibilis. Wala. Gusto ko lang sabihin na malaki ang ipinagbago mo, Adira. Mas maganda ka ngayon, sabi ni Sarya. Pero mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Biglang naputol ang tawag. Nanatili si Adira na hawak ang telepono, naguguluhan. Bakit ganoon ang sinabi ni Sarya? At bakit niya pakiramdam na may itinatago ang kapatid niya? Naalala ni Adira ang pagdating ni Sarya sa bahay nila bago ang sunog.
Ang ngiti nito ang pagdududa sa mga mata ni Leo. At ang maliit na papel na inabot ni Saria sa kanya sa ospital, ang drawing ni Mateo. Bakit niya iyon ginawa? At paano niya nakuha ang drawing? Pinagmasdan ni Adira ang drawing ni Mateo. Sa ibaba nito, may isang maliit na marka na hindi niya napansin noon. Parang isang selyo o isang simbolo. Mukha itong isang kakaibang disenyo na may mga linya na tila nakakabit sa bawat isa. Nag-isip si Adira. Nakita na ba niya ang simbolong ito dati? Biglang nag-flash sa isip niya ang isang alaala. Bago mangyari ang sunog, nakita niya si Saria na maihawak na isang lumang kwaderno. Sa pabalat ng kwaderno, nakita niya ang isang bahagyang marka, isang simbolo na tila kamukha ng nasa drawing ni Mateo. Hindi niya masyadong pinansin noon, ngunit ngayon parang may nagkokonekta. Kinabahan si Adira. Hindi ito maaaring maging totoo. Hindi kayang gawin ni Saria ang ganito sa sarili niyang kapatid. Pero ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang titig ni Saria kay Leo, ang mga salita nito na naghahasik ng pagdududa, at ngayon, ang drawing ni Mateo na may kakaibang simbolo. Kailangan niyang makahanap ng paraan para malaman ang katotohanan. Kailangan niyang hanapin ang kwadernong iyon. Ngunit paano? At paano niya haharapin ang posibilidad na ang kanyang sariling kakambal ang nasa likod ng lahat ng kanyang pagdurusa? Ang Falcon Tower ay tila isang malamig na haligi ng salamin at bakal, sumusupil sa abot tanaw ng Maynila. Sa loob ng opisina ni Leo, ang kalungkutan ay mas malalim pa kaysa sa walang katapusang abot tanaw ng syudad. 4 na araw na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang mga anak, at ang bawat umaga ay tila isang pahirap na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kawalan. Ang laruan ni Luna, ang munting elepante, ay nakapatong sa kanyang mesa, isang tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa. Minsan, kapag tahimik ang opisina, naririnig pa niya ang tawanan ng kanyang mga anak, ang mga yapak nilang tumatakbo sa pasilyo ng bahay. Ngayon, puro katahimikan ang bumabalot sa kanya, isang katahimikan na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang pagdududa niya kay Adira ay lumalalim, ngunit sa bawat oras na nakikita niya ang laruan ni Luna, may kakaibang kirot sa kanyang puso. Imposible bang si Adira, ang babaeng minahal niya ng sobra, ang magagawa nito? Sir Leo, may nagpadala po ng bagong report mula sa arson investigator, sabi ng kanyang sekretarya. Kinuha niya ang folder. Ang mga detalye ay malinaw. Ang sunog ay nagsimula sa silid-aralan ng mga bata. At may nakita silang labi ng pampabilis ng apoy. Hindi ito aksidente. Sinadya. Nakakita rin sila ng mga bakas ng paa sa labas ng bintana ng silid-aralan na patungo sa bakod. Masyadong maliit para sa isang matanda. Maliit na bakas ng paa ng mga bata. Nangangahulugan ba ito na tinakas ang mga anak niya? O sila mismo ang tumakas? Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang binabasa ang report. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ang gagawa nito sa kanyang mga anak? At bakit? Biglang may pumasok sa kanyang opisina ng walang paalam. Si Mang Tonyo, ang matandang hardinero ng kanilang pamilya, na matagal nang naglilingkod sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sir Leo, sabi ni Mang Tonyo, ang boses ay mahina, dumadalaw po ako para ipaabot ang aking pakikiramay. Napakasakit po ng nangyari. Tumango si Leo. Salamat, Mang Tonyo. Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan. Sir, may mga bagay po kasi sa mundo na hindi madaling intindihin, sabi ni Mang Tonyo, umupo sa silya sa tapat ni Leo. Pero ang katotohanan, sir, ay parating lumulutang. Kailangan lang nating maging handa kapag ito ay lumitaw. Tumingin si Leo kay Mang Tonyo. Ang matandang hardinero ay tila may gustong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Tonyo? May mga bagay po kasi na alam ko, sir, na hindi ko masabi ng direkta, bulong ni Mang Tonyo, bumaling ang tingin sa labas ng bintana. Ang pamilya po ninyo, sir, ay may mahabang kasaysayan. At sa kasaysayang iyon, may mga lihim na nakabaon. Ang pagkamatay po ng inyong mga magulang hindi po iyon basta-basta aksidente, sir. Nagulantang si Leo. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay palagi ng misteryo sa kanya. Sinabi sa kanya na aksidente sa sasakyan. Ngunit walang investigasyong naganap. Ang kaso ay agad na isinara. Anong ibig mong sabihin, Mang Tonyo? May kinalaman ba ito sa nangyari sa mga anak ko?
Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po masabi ng direkta, sir. Pero may mga taong gustong makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya Falcon. At gagamitin nila ang lahat para magawa iyon, sabi ni Mang Tonyo. Maging maingat po kayo, sir. Lalo na sa mga taong masyadong malapit. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. At hindi lahat ng tinig na nagmamalasakit ay tapat. Matapos magsalita, nagpaalam si Mang Tonyo, iniwan si Leo na nag-iisip. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay bumabagabag sa kanya. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Naalala niya ang biglaang pagdating ni Sarya, ang kanyang mga ipag-aalala na tila nagtuturo kay Adira. Kumuha si Leo ng isang lumang kahon mula sa kanyang kabinet. Ang kahon ay puno ng mga lumang dokumento ng kanyang ama na matagal na niyang hindi binubuksan. Sinimulan niyang halungkatin ang mga ito, naghahanap ng anumang pahiwatig. Sa gitna ng mga lumang kontrata at business proposals, nakita niya ang isang makintab na papel. Isang pahina mula sa isang lumang kalendaryo. Nakasulat dito ang isang petsa, at sa ilalim nito, isang salita, ang hukom. Nagulat si Leo. Ano ang ang hukom? Wala siyang ideya. Wala siyang matandaan na may kinalaman ang kanyang ama sa anumang organisasyong may ganoong pangalan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Lolo Ben Leo, Apo, kumusta ka na? Tanong ng kanyang lolo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lolo, ayos lang po, sagot ni Leo. Pero may gusto po akong itanong. May alam po ba kayo tungkol sa ang hukom? Biglang natahimik si Lolo Ben sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang pag-uusap. Bakit mo na itanong, Apo, ang kanyang boses ay tila may bahagyang kaba. Nakita ko po sa mga lumang papeles ni Papa, sagot ni Leo. May kinalaman po ba ito sa pagkamatay nila? O sa nangyari sa mga bata? Leo, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, sabi ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may bahid ng pagbabanta. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. May mga lihim na mas mabuting manatiling lihim. Nagtataka si Leo. Bakit tila ayaw ni Lolo Ben na magsalita tungkol dito? May kinalaman ba talaga ang kanyang lolo sa nangyayari? Sa isang banda, si Lolo Ben ang nag-iisang natitira niyang pamilya. Pero ang kanyang mga salita ay tila may tinatago. Tiningnan ni Leo ang papel na may nakasulat na ang hukom. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang pagdududa niya kay Adira ay unti-unting nagbabago. Nagkaroon siya ng kutob na may mas malaking bagay na nagaganap, isang mas malalim na misteryo na konektado sa kanyang pamilya at sa paglaho ng kanyang mga anak. Ang lahat ng impormasyong ibinigay sa kanya ay tila may bahid ng panlilinlang. Ang tanong ngayon ay, sino ang tunay na naglalaro ng laro? Ang lamig ng aircon sa conference room ay hindi alintana ni Sarya. Ang kanyang puso ay puno ng init, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kasiyahan. Nakaupo siya sa gitna ng mga executive ng Falcon Group, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamataas. Katatapos lang ng presentasyon niya tungkol sa bagong marketing strategy ng kumpanya, at ang bawat isa sa kanila ay pumapalakpak, nagbibigay ng paghanga. Excellent, General Sarya, sabi ng isa sa mga board members. Ang iyong mga ideya ay napakatalino. Malaking tulong ka sa kumpanya, lalo na sa panahong ito. Salamat po, sagot ni Sarya, pilit na pinipigilan ang isang malaking ngiti. Ang bawat papuri ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ang pangarap niya. Ang pagkilala. Ang kapangyarihan. Ang pagiging sentro ng atensyon, hindi bilang pikakambal ni Adira, kundi bilang si Sarya. Lumabas siya ng conference room, ang kanyang mga hakbang ay magaan. Nakasalubong niya si Leo sa pasilyo. Ang isisi ay mukhang pagod pa rin, ngunit may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata nang makita siya. Magaling ang presentasyon mo, Sarya, sabi ni Leo, tumango. Malaking tulong ka sa akin ngayon. Ginagawa ko lang ang dapat, Leo, sagot ni Sarya, pilit na nagpapakahumble. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Gusto ko lang makatulong. Salamat, sabi ni Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Napansin ko lang parang may iba kay Adira nitong mga nakaraang araw. Hindi ko maintindihan kung bakit niya itinago ang mga bata. Leo, mahirap talagang intindihin ang mga bagay na hindi natin nakikita, sabi ni Sarya, sinamantala ang pagkakataon.
Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang may pinakamalaking itinatago. Siguro, hindi mo pa talaga kilala si Adira. Tiningnan siya ni Leo. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Gusto ko lang sabihin na minsan, ang pagiging masyadong mabait ay nagiging kahinaan. At minsan, ang mga taong masyadong mabait ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan, sabi ni Saria. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng panunukso. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Leo. Ang binhi ng pagdududa ay patuloy na lumalaki. Ngunit may bahagyang pag-aalangan sa mga mata ni Leo na tila hindi na niya lubos na pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit hindi niya pinansin iyon. Ang kanyang isip ay puno ng tagumpay. Kinagabihan, habang naghahanda siya para sa isang dinner meeting, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalinlangan siyang sagutin, ngunit nang makita niya ang isang text message, sagutin mo. Ngayon na. Sinagot niya ang tawag. Hello. Saria, sabi ng isang boses, malamig at otoritatibo. Ang boses na iyon ay nagpadaloy ng kaba sa kanyang ugat. Ang boses ng T-Boss. Nasaan na ang susunod na hakbang? Hindi ka dapat nagpapahinga. Hindi pa tapos ang trabaho. Boss, ginagawa ko na po ang lahat, sagot ni Saria. Ang kanyang boses ay tila isang kitikiti. Nasa akin na ang tiwala ni Leo. At si Adira, wala na siyang magagawa. Hindi sapat iyan, sabi ng boss. Kailangan mong siguraduhin na si Adira ay tuluyang mawawala sa larawan. At kailangan mong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga Falcon. Lalo na ang mga lumang papeles. May hinahanap ako doon. Pero boss, masyado na pong delikado. Baka mahuli ako, sabi ni Saria, naramdaman ang takot. Delikado? Saria, ikaw ang nag-umpisa nito. Kung hindi mo ito tatapusin, ako ang tatapos sa iyo, banta ng boss. At huwag mong kalimutan, alam ko ang lahat ng lihim mo. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. At hindi lang si Adira ang mawawala ng lahat, kundi ikaw din. Nanginginig ang mga kamay ni Saria. Ang banta ng boss ay seryoso. Alam niya na ang boss ay may kakayahang gawin ang lahat ng sinasabi nito. Siya ay isang piyesa lamang sa isang malaking chess game. At ang boss ang naglalaro. Opo, boss. Gagawin ko po ang lahat, sagot ni Saria, halos pabulong. Magaling. May ipapadala ako sa iyong address. Isang bagay na makakatulong sa iyo para matapos ang trabaho, sabi ng boss, bago putulin ang tawag. Naramdaman ni Saria ang matinding takot at galit. Nagalit siya sa boss, ngunit mas nagalit siya sa kanyang sarili. Bakit niya hinayaan ang kanyang sarili na malulong sa ganitong sitwasyon? Ang kanyang ambisyon at inggit ang naghatid sa kanya sa bitag na ito. Lumabas siya ng kanyang apartment para magpalamig. Habang naglalakad sa isang tahimik na kalye, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Adira. Nakaupo sa isang bench, nakatitig sa kawalan. Mukha itong payat at malungkot. Nagulat si Saria. Paano nakarating dito si Adira? At bakit siya nag-iisa? Sinundan niya si Adira, nagtatago sa likod ng mga puno at sasakyan. Nakita niya si Adira na may kausap sa cellphone. Opo, Aling Nena. Salamat po sa tulong ninyo. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Saria. Nag-iimbestiga si Adira? Hindi niya ito inaasahan. Akala niya ay tuluyan ng gumuho si Adira. Nakita niya si Adira na may hawak na isang maliit na papel. Tila may nakasulat dito. Hindi niya makita kung ano iyon, ngunit ang pagiging abala ni Adira ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Kung malalaman ni Adira ang katotohanan, tapos na ang lahat para sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Saria. Isang text message. Binuksan niya ito. Isang lumang litrato. Siya at si Adira noong bata pa sila, nakangiti. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na, ang katotohanan ay parating lumulutang. Hindi ka makakatakas, Saria. Nanginginig ang mga kamay ni Saria. Sino ang nagpadala nito? Ang boss? O may iba pa? Ang takot ay bumalot sa kanya. Hindi siya ligtas. Hindi siya nag-iisa sa laro na ito.
At ang kanyang sariling kakambal ay tila mas matalino kaysa sa inaakala niya. Ang maliit na apartment ni Adira ay naging sentro ng kanyang bagong misyon. Ang pag-uusap nila ni Saria sa telepono at ang kakaibang simbolo sa drawing ni Mateo ay nagtanim ng matinding pagdududa sa kanyang puso. Hindi na siya ang dating Adira na madaling masaktan at sumuko. Ngayon, ang bawat kirot sa kanyang dibdib ay nagiging gasolina ng kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang mga anak at para sa kanyang sarili. Aling Nena, kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ni Adira, isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape. Kailangan kong malaman kung sino ang gumawa nito sa akin. At kung nasaan ang mga anak ko. Anak, handa akong tumulong sa iyo. Pero paano, tanong ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan ko po ng isang taong magaling mag-imbestiga, isang pribadong detective, sagot ni Adira. May natitira pa po akong kaunting pera. Gagamitin ko po ito para sa katotohanan. Kilala ni Aling Nena ang isang matandang detective na nagretiro na, si Mang Danilo na dating pulis. Kahit matanda na, matalas pa rin ang isip nito. Kinabukasan, ipinakilala ni Aling Nena si Mang Danilo kay Adira. Magandang araw po, Mang Danilo, bati ni Adira, inabot ang kanyang kamay. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Naniniwala po ako na may nagplano ng lahat ng ito at hindi po ako ang may kasalanan. Tiningnan ni Mang Danilo si Adira, ang kanyang mga mata ay matalim. Narinig ko ang balita, binibini. Mahirap maniwala na ang isang ina ay gagawa ng ganoon sa kanyang sariling mga anak. Hindi ko po sila sinaktan, Mang Danilo. Mas mahal ko po sila kaysa sa buhay ko, sabi ni Adira, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. May kutob po ako na ang kakambal ko, si Saria, ay may kinalaman dito. At may nakita po akong kakaibang simbolo sa drawing ng anak ko, na sa tingin ko ay may koneksyon sa kanya. Pinakinggan ni Mang Danilo ang kwento ni Adira. Tumango siya. CJ, binibini. Tutulungan kita. Pero kailangan nating maging maingat. Ang mga taong gumagawa ng ganitong uri ng krimen ay hindi basta-basta. Sinimulan nila ang investigasyon. Una nilang pinuntahan ang nasunog na mansyon. Kahit abo na ang lahat, sinubukan ni Adira na alalahanin ang bawat detalye. Habang naglalakad sila sa bakuran, napansin ni Adira ang isang maliit na bagay na nakabaon sa lupa, malapit sa dating silid-aralan ng mga bata. Isang maliit na metal na may kakaibang hugis. Kinuha niya ito. Isang simbolo. Ang parehong simbolo na nakita niya sa drawing ni Mateo. Mang Danilo, tignan ninyo po ito, sabi ni Adira, inabot ang metal. Tiningnan ni Mang Danilo ang simbolo. Ito ay kakaiba. Hindi ko pa nakita ang ganitong disenyo. Nakita ko po ito sa drawing ng anak ko. At sa lumang kwaderno ni Saria, sabi ni Adira. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kanya. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Sa tulong ni Mang Danilo, nakakuha sila ng kopya ng mga footage mula sa mga kalapit na establishmento. Sa isang footage, malinaw na makikita si Saria na may kausap na isang lalaki sa labas ng mansyon, ilang oras bago ang sunog. Ang lalaki ay may iniaabot kay Saria. At ang lalaking iyon ay ang parehong lalaki na nakita ni Leo sa video. Ito na, binibini, sabi ni Mang Danilo. Ito ang koneksyon. Si Saria ang nagplano ng lahat. At may kasama siya. Nanginginig ang mga kamay ni Adira. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang sariling kakambal. Pero bakit? Bakit niya gagawin ito? Tanong ni Adira, ang kanyang boses ay halos pabulong. Inggit, binibini. Kapangyarihan. Pera, sagot ni Mang Danilo. Ang mga bagay na iyan ang nagpapabago sa tao. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakakuha si Mang Danilo ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa bangko ni Saria. Malaking halaga ng pera ang inilipat sa kanyang account mula sa isang offshore account, ilang linggo bago ang sunog. At ang pangalan ng account ay nakarehistro sa isang kumpanya na pag-aari ng isang kilalang karibal ng Falcon Group. Ito na, binibini. May mas malaking isda na kasama sa larong ito, sabi ni Mang Danilo. Hindi lang si Saria. May nagpapagalaw sa kanya. Naalala ni Adira ang sinabi ni Mang Tonyo kay Leo na narinig niya mula sa isang kaibigan ni Aling Nena. Ang tungkol sa ang hukom.
at ang pagkamatay ng mga magulang ni Leo. Mang Danilo, may narinig po akong pangalan, ang hukom, sabi ni Adira. May alam po ba kayo tungkol dito? Nagulat si Mang Danilo. Ang hukom. Saan mo narinig ang pangalang iyan, Binibini? Narinig ko po mula sa isang kaibigan. Sabi po niya, may koneksyon daw po ito sa pamilya Falcon, sagot ni Adira. At ang simbolo po na nakita ko, sa tingin ko ay logo po nila. Nag-isip si Mang Danilo. Ang hukom isang lumang organisasyon iyan. Sinasabing sila ang nagpoprotekta sa mga inosente at nagbibigay ng hustisya sa mga nagkasala. Pero matagal na silang hindi naririnig. Akala ko ay alamat lang sila. Sinimulan nilang hanapin ang mga impormasyon tungkol sa ang hukom sa mga lumang aklat at online. Mahirap makahanap ng impormasyon. Tila sinadyang burahin ang kanilang bakas. Ngunit sa isang lumang forum, nakakita si Adira ng isang post tungkol sa ang hukom at ang kanilang misyon, ang pagprotekta sa mga may kapansanan, ang pagtatago sa mga inosente, ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mahihina. Biglang nag-flash sa isip ni Adira ang mga anak niya. Ang mga bakas ng paa sa labas ng bintana. Ang drawing ni Mateo. Ang simbolo. Mang Danilo, sabi ni Adira, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Paano kung hindi namatay ang mga anak ko? Paano kung kinuha sila ng ang hukom para protektahan sila? Tiningnan siya ni Mang Danilo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagkalito. Possible, Binibini. Kung totoo ang mga sinasabi mo at kung totoo ang hukom, maaaring may pag-asa pa. Naramdaman ni Adira ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang pag-asa ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Ang kanyang mga anak. Buhay pa sila. At ang hukom ang susi para mahanap sila. Ang pagkabigla sa boses ni Lolo Ben sa telepono ay hindi mawala sa isip ni Leo. Ang kanyang lolo, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ay tila may itinatago. Ang salitang ang hukom, na una niyang nakita sa mga lumang papel ng kanyang ama, ay nagpaikot-ikot sa kanyang isipan. Hindi ito basta-basta. May koneksyon ang lahat. Sa loob ng kanyang opisina, na tila kulungan na ng kanyang pag-iisip, sinimulan ni Leo ang paghalungkat sa lahat ng lumang dokumento ng kanyang ama. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang aksidente noong bata pa siya ay palagi nang may bahid ng misteryo. Ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti nang lumilitaw ang kasagutan. Sa isang nakatagong kompartimento sa lumang mesa ng kanyang ama, nakita ni Leo ang isang lumang leather-bound na diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ito ang diary ng kanyang ama. Sa bawat pahina, binabasa niya ang mga salita ng kanyang ama, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang kanyang mga pakikipaglaban. Disyembre 10, 1995, hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. May nagtatangka na sakupin ang Falcon Group. May mga ahas sa sarili kong bakuran. At natatakot ako para sa pamilya ko. Pebrero 5, 1996, ang hukom. Nakausap ko sila. Sila ang tanging pag-asa ko para protektahan ang pamilya ko kung may mangyari sa akin. Sila ang makapagbibigay ng hustisya. Nagulantang si Leo. Ang kanyang ama ay nakipag-ugnayan sa ang hukom. At ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay hindi aksidente. May nagtangkang sakupin ang Falcon Group. Ang galit ay dahan-dahang namuo sa kanyang puso. Ang pagdududa niya kay Adira ay unti-unting naglaho, napalitan ng matinding galit sa mga taong nasa likod ng lahat ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Hindi si Adira ang kalaban. May mas malaking puwersa ang naglalaro. Habang nagbabasa, nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, Marcelo de la Vega. Isang dating business partner ng kanyang ama, nakilala sa kanyang walang awang taktika at matinding ambisyon. Ngunit matagal na itong nawala sa sirkulasyon. May koneksyon ba siya dito? At bakit? Biglang napagtanto ni Leo. Ang boss na tinukoy ni Saria. Baka si Marcelo de la Vega iyon. Ang puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Sinubukan ni Leo na tawagan si Saria. Ngunit hindi ito sumasagot. Nagpa siya siyang hanapin ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Saria.
Pumunta siya sa opisina ni Sarya sa Falcon Group. Nakita niya itong abala sa telepono, mukhang balisa. Palihim siyang lumapit. Opo, boss. Naiintindihan ko po, sabi ni Sarya, ang boses ay nanginginig. Pero masyado na pong delikado ito. Nag-imbestiga na si Adira. At mukhang may nalalaman na rin si Leo. Nagulat si Leo. Totoo nga. Si Sarya. Siya ang nasa likod ng lahat. At mayroon siyang T-boss. Huwag kang mag-alala, boss. Gagawin ko po ang lahat para matapos ito, patuloy ni Sarya. Sige po. Pupuntahan ko po kayo. Nagtago si Leo bago pa siya makita ni Sarya. Sinundan niya ang kanyang kakambal sa isang tagong daanan sa loob ng gusali. Ang daan ay patungo sa isang lumang bahagi ng gusali na hindi na ginagamit. Nagtago si Leo sa likod ng isang haligi at pinanood si Sarya. Nakita niya itong pumasok sa isang lihim na pinto na tila isang ordinaryong pader. Binuksan niya ang pinto at sumilip sa loob. Isang madilim na pasilyo ang bumungad sa kanya. Nag-alinlangan siya, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga anak at ang galit sa mga manloloko ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Pumasok siya. Naglakad siya ng tahimik sa madilim na pasilyo hanggang sa marinig niya ang mga boses mula sa isang silid. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Sarya na nakatayo sa harap ng isang matandang lalaki. Ang lalaki ay nakatalikod sa kanya, ngunit ang kanyang figura ay pamilyar. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sarya, siguraduhin mong walang lalabas na impormasyon, sabi ng matandang lalaki. Hindi tayo pwedeng mabuking. Ang Falcon Group ay sa akin. At hindi ko hahayaang may makaagaw dito. Biglang umikot ang matandang lalaki. At doon, nakita ni Leo ang mukha ng boss. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nagbigay sa kanya ng payo. Si Lolo Ben. Ang buong mundo ni Leo ay tila gumuho. Ang kanyang sariling lolo. Ang kanyang sariling pamilya. Ito ang sakit na mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanyang mga anak. Ang kanyang lolo, ang taong kinikilala niyang matalino at mapagmahal, ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Siya ang dahilan ng paglaho ng kanyang mga anak. At siya ang nagmanipula kay Sarya. Naramdaman ni Leo ang matinding galit na bumalot sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na sumugod sa loob. Ngunit kailangan niya ng plano. Hindi niya pwedeng basta-basta na lang silang harapin. Lolo T. Bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagtataksil. Ang bawat pira-pirasong alaala ng kanyang lolo ay nagbalik sa kanyang isip at ang bawat isa ay tila isang panloloko. Ang simbolo sa metal na nakita ni Adira sa bakura ng nasunog na mansyon at ang parehong marka sa drawing ni Mateo ay hindi na mawala sa kanyang isipan. Ang hukom. Ang pangalang iyon ay tila isang susi na unti-unting nagbubukas ng pinto sa katotohanan. Ngayon, ang kanyang paghahanap ay hindi na lamang para sa hustisya, kundi para sa pag-asa. Mang Danilo, kailangan po nating makausap si Lolo Ben, sabi ni Adira, isang umaga, habang pinag-aaralan nila ang mga impormasyong nakalap. Pakiramdam ko, may alam siya. At may koneksyon siya sa ang hukom. Nag-alinlangan si Mang Danilo. Si Kenneth Ben Falcon. Ang patriarch ng pamilya. Delikado iyan, binibini. Kilala siya sa pagiging pribado at mapanuri. Hindi siya basta-basta magbibigay ng impormasyon. Pero siya lang po ang tanging pag-asa ko, giit ni Adira. Kung alam niya kung nasaan ang mga anak ko, kailangan ko siyang makausap. Sinubukan ni Adira na makipag-ugnayan kay Lolo Ben sa pamamagitan ng kanyang opisina, ngunit palagi siyang tinatanggihan. Nasa meeting po si E. Falcon, at wala po siya sa bansa, ang palaging sagot ng kanyang sekretarya. Alam ni Adira na iniiwasan siya. Hindi sumuko si Adira. Alam niya ang routine ni Lolo Ben tuwing umaga, naglalakad ito sa isang pribadong parke malapit sa kanyang mansyon. Isang umaga, maaga pa, nagtago si Adira sa likod ng mga puno, naghihintay. Nakita niya si Lolo Ben na naglalakad, may kasamang bodyguard. Ang matandang lalaki ay mukhang malalim ang iniisip. Nag-ipon si Adira ng lakas ng loob at lumabas sa pinagtataguan. Lolo Ben, tawag niya. Nagulat si Lolo Ben, tumingin siya kay Adira.
ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng pagkabigla bago ito agad na napalitan ng pagiging kalmado. Adira, anong ginagawa mo rito? Kailangan ko po kayong makausap, Lolo Ben, sabi ni Adira, lumapit. Tungkol po sa mga anak ko. At tungkol po sa ang hukom. Tumingin si Lolo Ben sa kanyang bodyguard. Iwan mo muna kami. Sumunod ang bodyguard, ngunit nanatili sa di kalayuan. Ano ang gusto mong malaman, Adira? Tanong ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay malamig. Nasaan po ang mga anak ko, Lolo Ben? Alam ko po na may alam kayo. At alam ko po na may kinalaman ang hukom sa lahat ng ito, sabi ni Adira, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Nakita ko po ang simbolo nila. At narinig ko po ang tungkol sa kanila. Tumingin si Lolo Ben sa malayo, tila nag-iisip. Ang hukom isang lumang organisasyon iyan. Sila ang nagpoprotekta sa mga inosente, sa mga mahihina. At sa mga taong nasa panganib. Nasa panganib po ba ang mga anak ko? Tanong ni Adira, ang kanyang puso ay bumibilis. Ang pamilya Falcon ay matagal nang nasa panganib, Adira, sabi ni Lolo Ben, tumingin sa kanya. May mga taong gustong makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sino po sila, Lolo Ben? Si Saria po ba? Tanong ni Adira. Si Saria ay isang piyesa lamang sa isang mas malaking laro, sagot ni Lolo Ben, may nagpapagalaw sa kanya. At ang taong iyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Nasaan po ang mga anak ko, Lolo Ben? Buhay po ba sila? Tanong ni Adira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Lolo Ben kay Adira. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa wakas, nagsalita siya. Adira, buhay ang mga anak mo. At ligtas sila. Pinoprotektahan sila ng ang hukom. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Adira. Ang kanyang mga anak. Buhay sila. Ang pag-asa ay tila isang ilaw na bumaha sa kanyang madilim na mundo. Bakit po hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit po hinayaan ninyo akong magdusa? Tanong ni Adira, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Kailangan naming gawin iyon, Adira. Para sa kaligtasan nila, sagot ni Lolo Ben, kung nalaman ng mga kalaban na buhay sila, mas malaki ang panganib. Kailangan silang itago. At kailangan silang sanayin. Sanayin? Para saan po? Tanong ni Adira, naguguluhan. Para sa laban na darating, sabi ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang mga anak mo ay may mga kakayahan na hindi mo pa nalalaman. At sila ang magiging susi sa pagprotekta sa pamilya Falcon. Hindi sinabi ni Lolo Ben kung nasaan ang mga bata. Hindi rin niya sinabi kung sino ang tunay na kalaban o kung ano ang kanyang papel sa lahat ng ito. Ngunit ang pag-amin niya na buhay ang mga bata ay sapat na para kay Adira. Salamat po, Lolo Ben, salamat po, sabi ni Adira, niyakap ang matandang lalaki. Adira, may ibibigay ako sa iyo, sabi ni Lolo Ben, kinuha ang isang lumang kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ay para sa iyo. Ingatan mo ito. Binuksan ni Adira ang kahon. Sa loob ay may isang lumang, nakatiklop na sulat. At sa ilalim nito, isang bagay na tila isang mapa. Kinuha niya ang sulat. Isang sulat kamay ni Leo. Mahal kong Adira, nagsimula ang sulat, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ako, o wala na ako. Alam kong nagdududa ka sa akin, at ako rin ay nagdududa sa iyo. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo kayang saktan ang ating mga anak. At ipinapangako ko, hahanapin ko sila. Hahanapin ko ang katotohanan. At magsasama-sama tayong muli. Mahal na mahal kita, Adira. Nanginginig ang mga kamay ni Adira habang binabasa ang sulat. Ang mga luha ay umago sa kanyang mga mata. Si Leo. Naniniwala pa rin siya sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng sulat ay ang mapa. Isang lumang mapa na may mga nakasulat na simbolo at mga tagong-daanan. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat dito, ngunit may isang bahagi na nakasulat sa Tagalog, ang landas ng anghukom. Tumingin si Adira kay Lolo Ben, ang matandang lalaki ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatago pa rin.
Ito ang susi, Adira, sabi ni Lolo Ben, ito ang magdadala sa iyo sa kanila. Pero mag-ingat ka. Ang landas na ito ay puno ng panganib. At hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Niyakap ni Adira ang kahon sa kanyang dibdib. Ang sulat ni Leo. Ang mapa. Ang kanyang mga anak ay buhay. At may pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asa, mayroong malaking pagkalito. Ano ang papel ni Lolo Ben sa lahat ng ito? At sino ang tunay na kalaban? Ang mga mata ni Leo ay nanlilisik sa galit. Ang larawan ni Lolo Ben na kausap si Saria sa tagong silid ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Ang kanyang lolo, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ang taong nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang, ay siya palang nasa likod ng lahat. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanyang mga anak. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Lolo Ben, ang bawat hakbang ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo si Lolo Ben sa kanyang swivel chair, kalmado, tila walang alam sa lahat ng nangyayari. Lolo, tawag ni Leo, ang kanyang boses ay malamig, halos hindi niya makilala ang sarili niyang tinig. Nagulat si Lolo Ben, Leo. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag? Huwag po kayong magkunwari, Lolo, sabi ni Leo, lumapit sa mesa. Nakita ko po kayo. Nakita ko po kayong kausap si Saria. At narinig ko po ang lahat. Napakunot ang noo ni Lolo Ben, anong pinagsasabi mo, apo? Ano ang nakita mo? Ang totoo po, Lolo, sabi ni Leo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kayo po ang nasa likod ng lahat. Kayo po ang nagplano ng sunog. Kayo po ang nagtago sa mga anak ko. At kayo po ang pumatay sa aking mga magulang. Biglang namutla si Lolo Ben, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nawala, napalitan ng pagkabigla at takot. Leo, anong mga salita iyan? Hindi ko maintindihan. Huwag po kayong magsinungaling sa akin, sigaw ni Leo, hinampas ang mesa. Nabasa ko po ang diary ni Papa. Alam ko po ang tungkol kay Marcelo de la Vega. At alam ko po ang tungkol sa ang hukom. Kayo po ang boss ni Saria, hindi ba? Napabuntong hininga si Lolo Ben, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang pagpapanggap ay tapos na. Leo. Ako nga. Ako ang nagplano ng lahat. Gumuho ang mundo ni Leo. Ang kanyang lolo. Ang kanyang sariling dugo. Bakit po, Lolo? Bakit ninyo ginawa ito sa amin? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Bakit ninyo sinira ang pamilya ko? Bakit ninyo pinatay ang mga magulang ko? Tumingin si Lolo Ben kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko pinatay ang mga magulang mo, Leo. Hindi ako ang may kagagawan niyan. Si Marcelo de la Vega ang pumatay sa kanila. Gusto niyang makuha ang Falcon Group. At ang tanging paraan para maprotektahan ko ang pamilya natin ay ang magkunwari na ako ang nasa likod ng lahat. Para hindi niya malaman na may mas malaking puwersa na nagpoprotekta sa atin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Leo, naguguluhan. Ang Falcon Group ay may matinding kalaban, Leo. Matagal na. Simula pa noong panahon ng iyong ama, paliwanag ni Lolo Ben, si Marcelo de la Vega ay gustong makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya. At nang malaman kong plano niyang saktan ang mga anak mo, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong iligtas sila. Kaya po sinunog ninyo ang bahay? At itinago ang mga anak ko. At hinayaan ninyo akong magduda kay Adira, sigaw ni Leo, ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Leo. Kailangan kong gawin iyon, sabi ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang sunog ay isang diversion. Ang mga anak mo ay ligtas. Hindi sila nasaktan. At ang hukom ang nagprotekta sa kanila. Sila ang nagdala sa kanila sa isang ligtas na lugar. At sila ang nagtuturo sa kanila. Nag-aaral sila? Nasaan sila? Tanong ni Leo, ang kanyang puso ay bumibili sa pag-asa. Tumayo si Lolo Ben, lumapit siya sa isang lihim na kabinet sa likod ng kanyang mesa. Binuksan niya ito at kinuha ang isang tablet. Ibinigay niya ito kay Leo. Tignan mo, Leo, sabi ni Lolo Ben, buhay ang mga anak mo. At sila ay malakas. Sila ay matalino. Sila ay handa. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang kinukuha ang tablet.
Binuksan niya ito. Isang video. Ang video ay nagpapakita ng 5 bata. Ngunit hindi na sila ang mga bata na huling nakita niya. Sila ay mga binata at dalagita na. Si Elias, ngayon ay isang matangkad at matipunong binata, nagpa-practice ng martial arts. Si Luna, na may matalas na tingin, ay nakaupo sa harap ng computer, naghahak. Si Mateo, ngayon ay mas malikot pa, ay nagpa-practice ng parkour, tumatalon sa mga bubong. Si Sofia, na may malambing na ngiti, ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao, tila nagbibigay ng inspirasyon. At si Gabriel, ngayon ay isang matalinong binata, ay gumagawa ng isang komplikadong robot. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kasanayan. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi sila mga biktima. Sila ay mga mandirigma. Ang mga luha ay umagos sa mga mata ni Leo. Ang kanyang mga anak. Buhay sila. At sila ay naging mas malakas. Ngunit kasabay ng kaligayahan ay ang matinding sakit ng pagsisisi. Lolo, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit hinayaan ninyo akong magduda kay Adira? Bakit hinayaan ninyo kaming magdusa? Kailangan kong gawin iyon, Leo. Para maniwala si Marcelo de la Vega na nagtagumpay siya, sagot ni Lolo Ben, kung nalaman niya na buhay ang mga anak mo, mas malaki ang panganib. Kailangan silang protektahan. At kailangan nating maging handa para sa laban na darating. Laban, tanong ni Leo. Leo. Ang laban para sa Falcon Group. At para sa hustisya para sa iyong mga magulang, sabi ni Lolo Ben, ang mga anak mo ang magiging susi. Sila ang magdadala ng katotohanan. At sila ang magbibigay ng katarungan. Ngunit ang mga salita ni Lolo Ben ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Leo. Ang kanyang mga anak ay buhay. Ngunit sa loob ng mga taon na iyon, nagdusa siya. Nagdusa si Adira. Ang kanyang pamilya ay nawasak. At lahat ng iyon ay dahil sa kanyang kakulangan ng tiwala. Tiningnan niya ang video. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang dugo. Sila ay lumaki nang wala siya. Lumaki sila nang wala ang kanilang ina. Ang sakit ay hindi na niya kayang tiisin. Nawala ko sila, Lolo, bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nawala ko si Adira. Nawala ko ang mga anak ko. Ang lahat ay dahil sa akin. Dahil sa pagdududa ko. Gumuho si Leo sa sahig, ang tablet ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga anak ay buhay. Ngunit ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa. Ang kanyang puso ay tanan-tanan sa pagsisisi. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging matalino, ay nawala. Siya ay isang lalaking nawala ng lahat. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang tiwala. Ang kanyang pag-asa. Ang sulat ni Leo ay nakayakap sa dibdib ni Adira. Ang bawat salita ay nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Naniniwala ako sa iyo, hahanapin ko sila, magsasama-sama tayong muli. Ang mga salitang iyon ay tila isang himig na nagpabalik sa kanya sa buhay. Buhay ang kanyang mga anak. At si Leo, sa kabila ng lahat, ay naniniwala pa rin sa kanya. Kailangan niyang hanapin si Leo. Agad. Sa tulong ni Aling Nena, nalaman ni Adira na si Leo ay nasa kanyang opisina sa Falcon Tower at hindi ito lumalabas. Nagmadali si Adira, ang kanyang mga hakbang ay puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Ang dating takot at pagdududa ay napalitan ng isang matinding pagnanais na makasama si Leo at hanapin ang kanilang mga anak. Nang makarating siya sa Falcon Tower, ang mga mata ng mga empleyado ay nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka at paghuhusga. Ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa elevator na magdadala sa kanyang asawa. Pagbukas ng pinto ng opisina ni Leo, nakita niya ang lalaki na nakagulong sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang tablet ay nakakalat sa tabi niya, nagpapakita ng larawan ng kanilang mga anak, ngayon ay mga binata at dalagita na. Leo, tawag ni Adira, lumuhod sa tabi niya. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Leo, anong nangyari? Tumingin si Leo kay Adira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Adira, mahal, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Si Lolo Ben siya ang nagtago sa mga anak natin. Para protektahan sila mula kay Marcelo de la Vega.
Ang lahat ng pagdududa ko sa iyo, kasinungalingan lang ang lahat. Niyakap ni Adira si Leo ng mahigpit. Alam ko, Leo. Alam ko. Nalaman ko rin mula kay Lolo Ben ang mahalaga ay buhay sila. Buhay ang mga anak natin. Sa loob ng mahabang oras, nag-usap sila. Ikinuwento ni Leo ang lahat ng nalaman niya mula kay Lolo Ben, ang tungkol kay Marcelo de la Vega, at ang tungkol sa pagprotekta ng ang hukom sa kanilang mga anak. Ikinuwento naman ni Adira ang kanyang paghahanap, ang pagdududa niya kay Saria, at ang sulat ni Leo na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Patawarin mo ako, Adira, sabi ni Leo, hawak ang kamay ni Adira. Dahil sa pagdududa ko, nagdusa ka. Nagdusa tayo. Okay lang, Leo. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ngayon, sagot ni Adira, nginisyan siya. At kailangan nating hanapin ang mga anak natin. Nasaan ang mapa? Ang mapa na ibinigay ni Lolo Ben? Kinuha ni Leo ang mapa mula sa kanyang bulsa. Isang lumang mapa, puno ng mga kakaibang simbolo at mga tagong daanan. Hindi ko maintindihan ito, Adira. Masyadong komplikado. Magkasama nating intindihin, sabi ni Adira, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sinimulan nilang pag-aralan ang mapa. Ang mga simbolo ay tila mga palaisipan, bawat isa ay nagtuturo sa isang bagong lokasyon. Ang unang simbolo ay isang lumang simbahan sa Quiapo. Kailangan nating magsimula rito, sabi ni Adira. Ito ang unang clue. Kinabukasan, maaga pa, umalis sina Adira at Leo. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali. Bawat lokasyon ay may bagong palaisipan, isang bagong hamon. Sa lumang simbahan, nakakita sila ng isang nakatagong inskripsyon na nagtuturo sa kanila sa isang lumang aklatan. Sa aklatan, nakakita sila ng isang libro na may nakatagong mensahe na nagtuturo sa kanila sa isang lumang bahay sa Intramuros. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang presensya ng ang hukom. May mga taong tila nagbabantay sa kanila, nagbibigay ng mga pahiwatig, ngunit hindi nagpapakita. Minsan, may isang matandang babae na nagbigay sa kanila ng direksyon sa isang kanto. Minsan, may isang bata na naghulog ng isang papel na may nakasulat na clue. Tila ba may isang network ng mga tao na nagtutulong sa kanila. Habang naglalakbay, muling lumalim ang pagmamahala ni Adira at Leo. Ang bawat hamon ay nagpapatibay sa kanilang relasyon. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ay bumalik, mas matibay kaysa dati. Mahal, sa tingin mo ba ay makikita pa natin sila? Tanong ni Leo, isang gabi, habang nagpapahinga sila sa isang maliit na inn. Leo. Naniniwala ako, sagot ni Adira, hinawakan ang kamay niya. Kailangan nating maniwala. Para sa kanila. Sa huling bahagi ng mapa, isang malaking egg ang nakalagay sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. Isang lugar na tila nakatago sa gitna ng kagubatan. Nang makarating sila sa lugar, nakita nila ang isang malaking pader, na tila isang ordinaryong pader. Ngunit sa gitna ng pader, may nakita silang isang simbolo. Ang simbolo ng ang hukom. Ito na, Leo, sabi ni Adira, ang kanyang puso ay bumibilis. Nandito na tayo. Lumapit sila sa pader. Walang pinto. Walang daanan. Paano sila makakapasok? Biglang narinig nila ang mga boses mula sa loob. Mga boses ng mga bata. Tawanan. Ingay. Ang mga boses na matagal na nilang hinahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Adira. Ang kanyang mga anak. Narito sila. Sa likod ng pader na ito. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Tumingin si Adira sa simbolo. Hinawakan niya ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Ang pader ay dahan-dahang gumalaw, nagbubukas ng isang lihim na daanan. Ang liwanag mula sa loob ay bumungad sa kanila. At ang ingay ng mga bata ay mas malinaw na ngayon. Ang kanilang mga puso ay bumibilis sa pag-asa at takot. Ang sandali na matagal na nilang hinintay ay narito na. Ang sandali na makikita nila ang kanilang mga anak. Ang liwanag mula sa loob ng lihim na daanan ay bumungad kina Adira at Leo, kasabay ng tunog ng mga tawanan at ingay ng mga bata. Ang kanilang mga puso ay bumibilis, halo-halong pag-asa, kaba at matinding pananabik. Dahan-dahan silang pumasok sa loob.
Ang bumungad sa kanila ay isang malaking bulwagan. Hindi ito mukhang ordinaryong bahay. Ito ay isang training facility. May mga kagamitan sa martial arts, mga computer na may kumikislap na screen, at mga board na puno ng mga mapa at estratehiya. At doon, sa gitna ng lahat, ay ang 5 figura na matagal na nilang hinahanap. 5 binata at dalagita. Hindi na sila ang mga munting anghel na huli nilang nakita. Sila ay matangkad, malakas, at may mga matang puno ng talino at determinasyon. Elias, Luna, Mateo, Sofia, Gabriel, bulong ni Adira, ang kanyang boses ay nanginginig. Napalingon ang 5 kabataan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Mama, Papa, sabay-sabay nilang sabi, bago sila kumaripas ng takbo papalapit sa kanilang mga magulang. Niyakap ni Adira ang kanyang mga anak ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay umagos. Mga anak ko, buhay kayo. Salamat sa Diyos. Niyakap din ni Leo ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at kaligayahan. Patawarin ninyo ako, mga anak. Patawarin ninyo ako dahil hindi ko kayo naprotektahan. Hindi po, Papa. Kayo po ang nagligtas sa amin, sabi ni Elias, ang pinakamatanda, ang kanyang boses ay malalim at matatag. Pinrotektahan po kami ni Lolo Ben at ng ang hukom. Matapos ang mahabang pagyakapan at pag-iyak, umupo silang lahat. Ikinuwento ng mga bata ang kanilang karanasan. Noong araw po ng sunog, may mga lalaki po na kumuha sa amin, sabi ni Luna, ang kanyang mga mata ay matalim. Pero hindi po sila ang mga masasamang tao. Sila po ang mga miyembro ng ang hukom. Dinala po nila kami rito, sa lugar na ito. Sinabi po nila na nasa panganib kami at kailangan po nilang protektahan kami. At dito po, tinuruan po nila kami ng iba't ibang bagay, sabi ni Mateo, na may ngiti sa labi. Tinuruan po kami ni Kuya Elias ng martial arts. Si Ate Luna naman po, naging magaling sa computer. Si Ate Sofia, naging magaling makipag-usap sa mga tao. At ako po, naging magaling sa pagpaplano at paggawa ng mga gadgets. At ako po, Mama, Papa, tinuruan po nila akong maging isang scientist, sabi ni Gabriel, ang bunso, na maihawak na isang kumikinang na gadget. Kaya ko na pong gumawa ng mga bagay na makakatulong sa atin. Nagulat sina Adira at Leo sa mga kwento ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga munting anghel ay naging mga mandirigma, bawat isa ay may sariling kakaibang talento. Pero bakit po, tanong ni Adira? Bakit po kayo tinuruan ng ang hukom ng mga bagay na ito? Dahil po may misyon kami, Mama, Papa, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng determinasyon. Sinabi po sa amin ng ang hukom na may isang masamang tao na gustong sirain ang pamilya Falcon. Si Marcelo de la Vega po. At siya po ang nasa likod ng pagkamatay ng lolo at lola ninyo. Nagulat sina Adira at Leo. Ang pangalan ni Marcelo de la Vega. Ang kalaban na matagal nang hinahanap ni Leo. At sinabi rin po nila na si Tita Saria ay ginagamit lang po ni Marcelo de la Vega, sabi ni Elias. Siya po ang nagmamanipula kay Tita Saria para makuha ang Falcon Group. Ang lahat ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay unti-unting lumilitaw. Kaya po tinuruan po kami ng ang hukom ng mga kasanayan na ito, sabi ni Luna. Para po matulungan namin kayo na labanan si Marcelo de la Vega. Para po maibalik natin ang hustisya sa pamilya natin. Niyakap ni Leo ang kanyang mga anak. Ang sakit ng nakaraan ay nanatili pa rin, ngunit ang pagdating ng kanyang mga anak, na ngayon ay malakas at handa ng lumaban, ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Kailangan nating magplano, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay naniningning sa determinasyon. Kailangan nating labanan si Marcelo de la Vega. At kailangan nating ibalik ang hustisya sa pamilya Falcon. Tumingin ang 5 magkakapatid sa kanilang mga magulang, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo. Mas malakas, mas matatag, at handa ng lumaban. Papa, Mama, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay matatag. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po kami mga bata. Kami po ang magdadala ng katarungan. Kami po ang magpapanalo sa laban na ito.
At sisiguraduhin po namin na magbabayad si Marcelo de la Vega sa lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Ang silid ng pagpaplano sa lihim na pasilidad ng Ki ang hukompi ay puno ng tensyon at determinasyon. Nakaupo sina Leo at Adira sa gitna ng kanilang 5 anak, na ngayon ay tila mga henyo ng estratehiya. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa nalalapit na paghaharap kay Marcelo de la Vega. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Leo, nakaturo sa isang mapa ng Falcon Tower na nakalatag sa mesa. Si Marcelo de la Vega ay matalino at mapanganib. Alam niya ang bawat sulok ng gusaling ito. Huwag po kayong mag-alala, Papa, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay naniningning sa kumpiyansa. Alam po namin ang bawat security system ng Falcon Group. At alam po namin kung paano ito ay bypass. Kami po ni Kuya Elias ang papasok sa main server room, sabi ni Luna, nakaturo sa isang bahagi ng mapa. Ihahak po namin ang lahat ng files ni Marcelo de la Vega. Ang kanyang mga illegal transactions, ang kanyang mga koneksyon, at ang kanyang mga plano laban sa pamilya Falcon. Ako naman po, Papa, Mama, ang magiging diversion, sabi ni Mateo, na may ngiti sa labi. Gagawa po ako ng ingay para po ma-distract ang security. At para po makapasok sina Kuya Elias at Ate Luna. At kami po ni Ate Sofia, ang magiging mata at tenga ninyo sa labas, sabi ni Gabriel, hawak ang isang maliit na drone. Kami po ang magbibigay sa inyo ng real-time updates. At kami po ang magbibigay ng signal kung may panganib. Tumingin si Adira sa kanyang mga anak, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ang kanilang mga anak ay naging mga bayani. Pero kailangan nating maging handa para sa anumang mangyari, sabi ni Adira. Si Saria. Hindi natin alam kung ano ang gagawin niya. Huwag po kayong mag-alala, Mama, sabi ni Sofia. Alam po namin na ginagamit lang si Tita Saria. At may plano po kami para sa kanya. Kinabukasan, isang malaking press conference ang idinao sa Falcon Tower. Si Marcelo de la Vega ang magiging panauhing pandangal at inaasahan na i-anunsyo niya ang kanyang pagkuha sa Falcon Group. Sa gitna ng press conference, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nagulantang ang lahat. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan, sabi ng isang boses na nagmumula sa mga speaker. Ang boses ni Mateo. Mayroon lang po kaming gustong ipakita sa inyo. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng stage. At doon, lumabas ang mga files na nakuha ni na Elias at Luna. Mga video, audio recordings, at mga dokumento na nagpapakita ng lahat ng illegal transactions ni Marcelo de la Vega. Ang kanyang mga koneksyon sa mga kriminal. Ang kanyang mga plano laban sa pamilya Falcon. At ang kanyang pagpatay sa mga magulang ni Leo. Nagulantang ang lahat. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Si Marcelo de la Vega ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi. Hindi ito totoo, sigaw ni Marcelo de la Vega. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Ngunit huli na. Ang katotohanan ay lumabas na. Biglang pumasok sina Leo at Adira sa entablado, kasama ang kanilang 5 anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Marcelo de la Vega, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko ay magbabayad ka. Leo Falcon. Adira, sigaw ni Marcelo de la Vega, kinuha ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Hindi ninyo ako kayang talunin. Ako ang mananalo. Itinutok niya ang baril kay Adira. Ngunit bago pa siya makabaril, biglang may isang bagay na lumipad sa ere at tumama sa kamay niya. Ang baril ay nahulog. Si Gabriel. Ginamit niya ang kanyang robot para ma-disarm si Marcelo de la Vega. Biglang sumugod si Elias, ang kanyang mga galaw ay mabilis at malakas. Sinipa niya si Marcelo de la Vega na bumagsak sa sahig. Hindi mo kami kayang saktan, Marcelo de la Vega, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit. Kami ang magdadala ng hustisya para sa aming lolo at lola. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Saria. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang lahat. Ang pagkabuking ni Marcelo de la Vega. Ang pagdating ni Leo at Adira. At ang kanyang mga pamangkin na ngayon ay mga mandirigma. Saria, sabi ni Adira, tumingin sa kanyang kakambal. Alam ko na ginamit ka lang. Pero kailangan mong harapin ang ginawa mo.
Tumingin si Saria kay Adira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Adira. Patawarin mo ako. Ngunit huli na. Ang mga pulis ay pumasok na. Dinakip nila si Marcelo de la Vega. At si Saria. Hindi. Hindi ako ang may kasalanan, sigaw ni Saria, habang kinakalagkad siya ng mga pulis. Ginagamit lang ako. Siya ang may kasalanan. Ngunit walang nakikinig. Ang lahat ay nakatitig kay Leo at Adira, at sa kanilang 5 anak, na ngayon ay nakatayo ng matatag, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at tagumpay. Ang laban ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang pamilya Falcon ay muling nagkaisa. Ang oras ay tila huminto nang sumugod si Marcelo de la Vega, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kabaliwan, hawak ang isang matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang target ay si Adira. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Adira, ngunit bago pa siya makagalaw, may isang anino na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Hindi sigaw ni Elias, ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Ginamit niya ang kanyang natutunan sa martial arts, hinarang ang atake ni Marcelo de la Vega. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng kalaban na nagpatumba dito. Mama, okay ka lang po ba? Tanong ni Elias. Agad na lumapit kay Adira, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, anak. Salamat, sagot ni Adira, ang kanyang puso ay bumibilis pa rin sa takot. Ang kanyang anak. Ang kanyang munting Elias, na ngayon ay isang matipunong binata, ang nagligtas sa kanya. Dumating din sina Luna, Mateo, Sofia at Gabriel, ang kanilang mga mata ay matatalim, handang lumaban. Si Leo ay agad na lumapit kay Adira. Niyakap siya ng mahigpit. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang ako, Leo. Salamat sa mga anak natin, sagot ni Adira, tumingin sa kanyang mga anak na nakatayo ng matatag. Samantala, si Marcelo de la Vega ay pilit na bumabangon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Ngunit huli na. Ang mga pulis, na pinangunahan ng mga impormasyong ibinigay ni Luna at Gabriel, ay pumasok na sa bulwagan. Marcelo de la Vega, arestado ka sa kasong pagnanakaw, panloloko, at pagpatay, sigaw ng isang opisyal. Nagsimulang magprotesta si Marcelo de la Vega, ngunit agad siyang pinusasan. Ang kanyang pagmamataas ay nawala, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Adira si Saria. Nakatayo ito sa isang sulok, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lahat ng nangyayari. Walang galaw. Walang emosyon. Tila ba isang estatwa? Lumapit si Adira kay Saria. Sariati. Tumingin si Saria kay Adira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Adira. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Ginagamit lang nila ako. Alam ko, Saria, sabi ni Adira, ang kanyang boses ay malumanay. Pero kailangan mong harapin ang ginawa mo. Hindi mo pwedeng takasan ang mga responsibilidad mo. Niyakap ni Adira si Saria. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang kakambal. Ang taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Ngayon ay isang biktima rin ng sarili nitong kasakiman at inggit. Dumating ang mga pulis at dinakip din si Saria. Hindi ito nagprotesta. Hindi ito lumaban. Hayaan lang nito ang mga pulis na pusasan siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Adira, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Adira, patawarin mo ako, bulong ni Saria, habang kinakalagkad siya ng mga pulis. Patawarin mo ako. Nakatayo si Adira doon, pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang kakambal. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Kaligayahan dahil sa hustisya. Kaligayahan dahil sa kanyang pamilya. Ngunit may bahid din ng lungkot para kay Saria. Ang kanyang sariling kapatid. Ang taong minsan niyang minahal. Ngayon ay nag-iisa. Tumingin si Adira kay Leo at sa kanilang 5 anak. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo. Mas matibay. Mas malakas. At handa nang harapin ang anumang hamon. Ngunit ang anino ng nakaraan ay mananatili pa rin. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagdududa. Ang lahat ng ito ay nagturo sa kanila ng isang mahalagang aral.
ang pagmamahalan, ang tiwala, at ang kapangyarihan ng pamilya. Ang araw ay sumisikat sa bagong bahay ng pamilya Falcon, isang modernong tahanan na puno ng liwanag at pag-asa, malayo sa mga alaala ng nasunog na mansyon. Ang hapagkainan ay puno ng tawanan at ingay, hindi na ng kalungkutan. Nakaupo sina Adira at Leo sa gitna ng kanilang 5 anak, na ngayon ay masaya at malaya. Mama, Papa, ang sarap po ng luto ninyo, sabi ni Mateo, ang kanyang bibig ay puno ng pagkain. Siyempre naman, anak. Para sa inyo, sagot ni Adira, nginisian ang kanyang mga anak. Ang bawat isa sa kanila ay nagbabalik sa normal na buhay, ngunit taglay pa rin ang kanilang mga kakaibang kasanayan. Si Elias ay patuloy na nagpa-practice ng martial arts, ngunit ngayon ay ginagamit niya ito para magturo sa mga kabataan sa isang community center. Si Luna ay nag-aaral ng computer science, at minsan ay tumutulong sa mga cybersecurity firms para labanan ang mga cybercrimes. Si Mateo ay nag-aaral ng engineering at patuloy na gumagawa ng mga bagong gadgets na nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Si Sofia ay naging isang aktivista, ginagamit ang kanyang galing sa pakikipag-usap para ipagtanggol ang mga karapatan ng mga bata. At si Gabriel, ang bunso, ay naging isang batang henyo sa robotics, gumagawa ng mga robot na nakakatulong sa mga taong may kapansanan. Hindi na sila mga bata na kailangan pang protektahan. Sila ay mga individual na may kakayahang baguhin ang mundo. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, nag-usap sina Adira at Leo sa kanilang balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang puso ay puno ng init. Akala ko, Leo, hindi na tayo magiging masaya, sabi ni Adira, sumandal sa balikat ni Leo. Ang dami nating pinagdaanan. Pero nalampasan natin, mahal, sagot ni Leo, hinawakan ang kamay ni Adira. Dahil sa tiwala natin sa isa't isa. At dahil sa pagmamahal natin sa mga anak natin. Salamat, Leo, dahil naniwala ka sa akin, sabi ni Adira. Patawarin mo ako, mahal, dahil nagduda ako, sabi ni Leo. Pero ngayon, mas matibay na tayo. At mas malakas. Kinabukasan, bumisita si Lolo Ben sa kanila. Ang matandang lalaki ay mukhang mas payapa na ngayon. Leo, Adira, mga apo, sabi ni Lolo Ben, umupo sa sala. May gusto akong ikwento sa inyo. Ang buong kwento tungkol sa ang hukom. Ikinuwento ni Lolo Ben ang lahat. Ang kasaysayan ng ang hukom, isang lihim na organisasyon na itinatag ng kanyang mga ninuno para protektahan ang mga inosente at magbigay ng hustisya. Ang kanilang misyon ay ang labanan ang mga masasamang puwersa na nagtatangka na sakupin ang Falcon Group. Ang mga magulang mo, Leo, ay biktima ng kasakiman ni Marcelo de la Vega, paliwanag ni Lolo Ben, at nang malaman ko na plano niyang saktan ang mga anak mo, kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas sila. Kaya ko sila ipinagkatiwala sa ang hukom. Ang hukom ang nagtago sa kanila, sabi ni Lolo Ben, at sila ang nagturo sa kanila ng mga kasanayan na kailangan nila para labanan ang kasamaan. Ang mga anak mo, Leo, Adira, sila ang susunod na henerasyon ng ang hukom. Sila ang magpapatuloy sa misyon ng pamilya Falcon. Nagulat sina Adira at Leo. Ang kanilang mga anak ay may mas malaking papel sa mundo kaysa sa inaakala nila. Hindi po namin kayo bibigin, Lolo, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay matatag. Gagawin po namin ang lahat para protektahan ang pamilya natin. At para magbigay ng hustisya. Sa mga sumunod na buwan, ang pamilya Falcon ay nagsimulang magtatag ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga batang biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan. Ang kanilang karanasan ay naging inspirasyon para sa iba. Isang araw, habang naglalakad si Adira sa hardin, nakita niya ang kanyang mga anak na naglalaro. Si Elias ay nagtuturo ng martial arts kay Gabriel. Si Luna at Sofia ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno. At si Mateo ay abala sa paggawa ng isang robot. Ninisyan ni Adira ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Ang lahat ng pagdurusa ay nagbunga ng isang mas matibay at mas mapagmahal na pamilya. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga sugat na mananatili. Ang alaala ni Saria, na ngayon ay nasa kulungan, ay mananatili pa rin sa kanyang puso. Ngunit ang pagmamahal at pagpapatawad ang nagbigay sa kanya ng kapayarihan para magpatuloy. Tumingin si Adira sa kalangitan. Ang araw ay sumisikat.
At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Ang kanilang mga pangarap ay muling nabuo. Mas maganda, mas makabuluhan, at puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adira at Leo, ng kanilang pamilya, at ng laban nila para sa katotohanan. Sa bawat pahina, bawat kabanata, kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Mula sa pinakamadilim na sandali ng pagkawala at pagdududa, hanggang sa muling pagkabuhay ng pag-asa at pagmamahalan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras at puso para pakinggan ang kwentong ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging kumpleto kung wala kayo, ang aming mga tagapakinig, na naging bahagi ng bawat emosyon, bawat tagumpay at bawat aral. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Habang binubuo ko ang bawat karakter, bawat eksena, at bawat pagsubok, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pinagdadaanan at ang lakas ng kanilang pagbangon. Sa bawat salita, inasam kong maibahagi ang isang mahalagang mensahe, na sa gitna ng kadiliman, palaging mailiwanag. Na ang pagmamahalan, gaano man kalalim ang sugat, ay may kakayahang magpagaling. Na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili rin. At na ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat para magbigay ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sana'y iniwan kayo ng kwentong ito na may puso na puno ng inspirasyon. Sana'y nagbigay ito sa inyo ng paalala na ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan at ang tiwala ay ang pundasyon ng bawat matibay na relasyon. At higit sa lahat, sana'y nag-iwan ito ng bakas sa inyong mga puso na sa bawat pagsubok, may pagkakataong lumago at maging mas matatag. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Naway ang pagmamahalan at pag-asa ay manatili sa inyong mga tahanan. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento.